Full fondant cake tayo for today's video mga kasing bakes. Alam ko inaantay nyo tong may upload ko. So, ito na po mga kasing bakes, i-upload ko na. Ayan, kamusta ang araw nyo? Alam kong karamihan sa atin is tinamaan ng bagyo, kaya ingat-ingat kayo mga kasing bakes. And for today's video, itong ginagawa kong cake is requested by our client na strawberry flavor filling ang ilagay nating palaman and chocolate based daw po. Kasi ibabagay doon sa theme ng bibinyagan, which is donut theme na may pagka-strawberry and pink, parang ganyan. So, dito, ang bigayan ko talaga is 7x5 standard for fondant, full fondant cake. And dahil nga tamad tayo magtabas, naging 7x6 na ito. No? And kung makikita nyo mamaya, nakalimutan ko mag-bake ng 2 pieces of cupcakes na 2 ounce. Ang ginawa ko dyan is EMF na lang din. No, fondant na lang din yung pinaka-cupcake na decoration for this cake. So, yan. Kung makikita nyo, hindi talaga pantay yung aking cuttings ng cake. And syempre, sabi ko nga sa inyo, tamad na tamad ako mag-trim ng cake. So, go for it na. For the go na yan. So, mapapantay naman natin ng ganache yan. So, ang ganache na ginagamit ko dito is water ganache na ang sukat is yung recipe ni Lodi Cakes, which is ang 1 kilo is nakalimutan ko na, basta recipe to ni Lodi Cakes yung gamit kong ganache. Kasi bukod sa tipid, dahil mahal nga yung all-purpose cream, is matagal yung shelf life niya pag water ganache, no? Wala ka nang ibang ihahalo kundi water. Nag-try ako ng saklop method pero hindi ko talaga siya kinaya. So, nag-ulit ako at ginawa ko na lang paneling method. So, ayan, pasensya na kayo, magulo yung camera, wala sa angulo, pero ayan, ginawan pa rin natin ng paraan na kahit papaano makuhanan natin. So, ayan, paneling method tayo. No, and medyo hirap na hirap din nga ako kasi maliit lang din yung space ko, pero carry na. Kasi napapanipis naman ng sobrang nipis sa EMF. And ayun nga, ako sa mga nagtatanong kung anong gamit kong fondant, EMF po tayo. Wala tayong ibang gamit na fondant since tayo ay nasa humid area, no? Magmo-moist at magmo-moist. Pero si EMF talaga tamang-tama dito sa area ko, which is Mendez, boundary ng Tagaytay. So, yan. And, ayan, paneling method. Hindi naging maganda yung likod, pero okay lang yan kasi likod naman siya. Importante is yung front ng cake. Kasi yung pinagduktungan dyan ng fondant, hindi ko naayos masyado. No, and sa sobrang init, parang kahit na niref ko or chiniller ko yung ating cake na nakaganache na, parang malambot pa rin siya. Kaya medyo natakot ako. Pero syempre, EMF to. So, kapit na kapit dyan at walang lalabas na chocolate dyan. No, kasi maganda yung gamit nating fondant. And katulad ng sinasabi ko sa inyo, dahil since last year na pasok ako or nag-attend ako ng workshop ni Chef Emily, talagang ito yung pangatlong cake ko pa lang na full fondant. Pangatlo pa lang to. So, ayan, makikita nyo na meron pa tayong mga kailangan pang ayusin, kailangan pang, alam niyo, planchahin kung paplantsahin ba, kung basta maging mas siya, malinis, ganyan. Kasi nga, hindi pa ako masyadong sanay at sana may mga sumunod pang order na ganito, full fondant, kasi talagang gusto ko siyang ma-practice. No, and sayang naman din yung aking workshop kung hindi ko siya mapupush. Kasi syempre pag sinabi natin na fondant, mahal si cake, mahal si ganto, kasi nga chocolate ganache pa yung gamit natin. And yung iba hindi kumakain ng fondant, pero
For sure sa mga magiging kliyente ko pa, masarap po talaga yung EMF. Ako na po nagsasabi sa inyo na ako din naman po at ang family ko ay hindi din mahilig sa fondant dahil meron kaming fondant na natikman na lasang papel, lasang goma, ganyan. Pero dito sa EMF, lahat ng kamag-anak ko, lahat ng family members ko, even yung asawa at anak ko, pinapapakumukurot niyan ng EMF pag meron ako dito EMF sa kusina ko. So yun, and dito sabi ko sa inyo matatakpan din yung tsismis sa likod. So pinaagusan ko lang siya ng drip ng chocolate. Ito ay Berry's White na meron din siyang food color ng Necco liquid. So na red. Pare-pares lang yan. Yan lang talaga yung kulay na ginamit ko. Necco liquid red na yung red nila na para maging pink. Nabubulol ako. So, yun. Maganda naman yung kinalabasan ng ating cake. At ito yung mga fondant details na ginawa ko last time, ano, na aking video or in-upload. So, ayan. Maganda naman yung kinalabasan niya at nabigyan naman natin ng hustisya yung gustong design ni Ma'am Ashley. So, yun. Salamat Ma'am Ashley sa pag-order. Sana makaulit po. And, ayan, makikita nyo po dyan yung kanyang feedback mamaya kung ano yung feedback niya tungkol dito sa cake na ito. At syempre ako naman ay natuwa dahil first time customer ko siya and first time ko din gumawa ng talagang maayos na fondant cake. So yun. Kasi kaya daw fondant cake kasi natatakot sila na matunaw dahil kapag icing sa sobrang init ng panahon. Pero ngayon naman ay tag-ulan na, so go for it na. Medyo matumal ang cake pero kinakaya. At least may pahinga tayong lahat, no? Ako pala may pahinga. So, yun. And hahataw na naman tayo for next month. Father's Day cake naman. So, sana marami tayong pa-order mga kasing bakes, no? And dahil magbe-birthday tayo ng July and magfe-fiesta daw dito. So, kailangan natin ng may anda. So, yun mga kasing bakes. Ayan na yung ating final outcome. Meron talaga siyang mga sprinkles talaga. And water lang po yung aking pinandidikit sa sprinkles para dumikit doon sa white chocolate and sa fondant natin. So, yun. Wala naman talaga akong totally masabi dito kasi kasabay ito ng fiesta ng palukpok ng aking dineliver. And, ayun, na-deliver naman namin ng maayos at maayos din naman daw maghapon na naka-display. So, wala talagang problema pag EMF yung ating gamit. And soon, baka magtaas din ako ng fondant kasi nga chocolate compound yung ating gamit. And lahat po ng chocolate ay nagtaas na rin. So, yun. And marami din po tayong flavors na may offer soon. So, ito yung feedback ni ma'am. Sa comment pa siya sabi. And ito yung picture namin with cake. And ito yung final outcome. Yan lang mga kasing bake. Sa susunod na mga videos ulit, pakita ko sa inyo yung ibang-ibang flavor na meron ako. Thank you!